Ilang mga sundalo ang nagpunta ng gubat para ma-hunting ang isang werewolf. Noong una ay nagagawa nilang ma-corner ito at masaktan. Ngunit kalaunan ay isa-isa silang natigok at nahuli pa ang kanilang boss ng malaking kamay ng tao na lobo na kumakain ng mga hindi nagla-like. Kaya mag-like ka na kung ayaw mong pagpapaluin ko yung mga lato-lato mo tulad ng makikita mo sa video na ito kalaunan. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, kalaunan ay umuwi si Nancy na kinagulat ng mga dating kababayan. Naalala niya na hindi daw siya namatay sa bala dahil matigas ang damit na ginawa para sa kanya. At ipinagtaka din niya ito. Kagagaling lang niya sa puntod ng tatay niya nang magulat dahil nakasalubong si Liza. Sinabi ni Liza na naroon daw sila dahil may nakitang incarnate doon na kailangan nilang tugisin. Naroon din si Claude na leader ng search party. Hiniling ni Nancy na sumama sa lakad at dahil kailangan nila ng local guide ay pumayag naman si Claude. Nagpunta sila ng gubat at saka din nagkampang sa gubat. Humingi ng pasensya si Claude kay Nancy dahil hindi nila ito naprotektahan kahit marami sila. Pero lumapit din si Liza na inasar-asar si Claude. Sa kapaglingon ng lalaki ay binalak niya itong lunurin gamit ang dalawang unan. Natigil lang ang babae nang sabihin ni Claude na commanding officer siya ng babae. Naging major agad ang rangko ni Claude dahil anak pala siya ng isang makapangyarihan na tao. Natigil sila nang maramdaman ang pagdating ng isang incarnate. Nagulat si Nancy dahil ito ang dragon na dating tatay. Bago pa paputukan ng mga sundalo ang dragon ay nilapitan na ito kaagad ni Nancy at sinubukang magpakilala. Ngunit walang ekspresyon ang dragon na mukhang galit. Nakita din nilang naagnas ang katawan nito. Bago pa man masaktan ng buntot ng dragon si Nancy ay tinalon na siya kaagad ni Claude. Saka din nila pinagbabaril ang dragon na hindi natatablan ng bala. Parang ewan na umalis ang dragon na binalak sundan ng mga sundalo. Pero inawat sila ni Claude na sinabing walang epekto ang bala nila at hayaan na lang muna itong umalis. Kalaunan ay nagkwento si Nancy kay Liza na malungkot patungkol sa mabait na tatay na ngayon ay naging dragon na walang isip. Dahil naawa ay binigyan ni Liza si Nancy ng special bullet na kayang pumatay ng mga incarnates para mas safe daw ang babae. Naghanda ang mga sundalo at sa gitna ng dilim ay nakita nila ang nagpapahabol na extra sa dragon. Umatake ang mga sundalo na nakaabang at ginamitan nila ng tali ang nahuli na dragon. Saka din nila pinagbabaril ng Gatling gun. Kaso ay nagbuga ng apoy ang dragon kaya napa-atras ang mga tao na tumakbo. Humabol ang halimaw pero napatid nito ang tali na nilagyan nila ng maraming bomba. Kaya sumabog ang dragon na nasaktan ng labis. Pero hindi pa ito tapos dahil muli itong bumangon at ibinuka ang pakpak. Lumipad ito at patungo sa kinaroroonan ng bayan. Kaya nag-alala si Nancy dahil iyon ang tahanan nila. Sinundan naman agad ng mga sundalo ang dragon na kanilang pinagbabaril. Pero matigas ang balat nito na hindi kaya ng bala. Ginamit ni Claude ang malaking baril nito na may malaking bala at inasinta ang isang pakpak ng dragon. Kaya nahulog ang dragon pero nagawa pa nitong magbuga ng apoy na kinasaktan ni Claude. Pagbagsak ng dragon ay muli itong bumangon dahil isa nga itong zombie dragon. Mabilis namang nakarating ng bayan ang dalawang babae at sumigaw kaya lumabas ang mga tao. Sinasabi pa lang ng mga ito na umalis na ang mga tao nang biglang masunog ang paligid dahil dumating na ang dragon. Nakita ni Nancy ang dragon na wala na sa sarili. At naalala ang sinabi ng tatay na kalabitin ang baril. Kaya nagpunta siya sa harap ng dragon at hinanda ang baril. Sa pagkakataon na iyon ay napagtanto na daw ni Nancy ang dahilan ni Hank kung bakit pinapatay niya ang mga tao habang may kaluluwa pa sila. Binaril ni Nancy ang ulo ng dragon na napatigil. Pero lumalapit pa rin kay Nancy. Ilang beses nang nabaril ni Nancy ang dragon na nanghina. At tinapos niya ito sa pagbaril sa dibdib at bagsak ang dragon. Itinaas ng dragon ang daliri dahil bumalik ang pag-iisip ni John na tatay niya. Kaya naiyak ang babae sa lungkot. Saka din nagunaw ang bangkay ng dragon. Kinabukasan ay binigyan ni Liza ng kape si Nancy. At sinabi ni Nancy na napagtanto na daw niya ang rason ni Hank sa pagpatay sa mga incarnates. At masaya din siya kahit paano dahil nakapagpaalam muna siya sa ama. Sa isip ni Nancy ay naging concern siya kay Hank. Kaya sinabi ni Liza sa kanyang mga boss na sasama daw si Nancy. At pinayagan naman ito kaagad ni Claude. Strike to ang tatay ni Claude na sinabi sa mga tao na may ilang buwan lang sila para linisin ang lahat ng mga incarnate sa kanilang bansa. Kaya nasabi ng mga tauhan nitong kawawa ang anak niyang si Claude na nasa frontline ng paghunting ng mga incarnates. Habang mag-isa ni Nancy sa tabing dagat ay narinig niya ang kanta ni Tres na sirena. Kaya pinuntahan niya ang boses. At sa isang kuweba ay nakita ang blondie na chicks. Nagulat siya nang tinutukan siya ni Charles ng baril sa likod. Sinabi ng lalaki na umalis na si Nancy at kalimutan na ang nakita. Pero pinigilan siya ni Tres at sinabing hayaan ang babae. Nagpakilala si Nancy na anak siya ni John na kilala din ni Tres.
Ipinaliwanag ni na Charles at Tres na wanted ang babae dahil may patong ang ulo niya mula sa gobyerno. Kaya hindi na siya malayang makapunta sa lahat ng nais puntahan. Si Charles ang may-ari ng isang bar noon at si Tres naman ang singer kaya sikat noon ang babae dahil marami siyang fans. Dahil sa gyera ay nanghina ang passion nilang negosyo dahil nag-alisan ang mga tao na hindi pa naglalike. Kaya mag-like na kayo dyan mga lods para hindi rin ako pumangit. Saka ni-recruit ang babae at ginawang incarnate. Kaya marami siyang pinatay sa gyera gamit ng kanyang sonar wave na boses. Pagbalik nila ay naging hero naman sila. Ngunit hindi na sila tulad ng dati sa paningin ng mga tao na ayaw nang makinig ng kumakanta na tao na bangus. Sinabi ni Tres na hindi na siya aalis doon at handa nang tanggapin ang kapalaran. Pero pinalakas siya ni Charles. Sinabi ni Nancy na magtatagal muna siya sa bayang iyon at nais daw muling makita si Tres. Samantala ay naghahanda si Cain at ng mga naging kaalyansa nitong mga sundalo na ayaw magpasakop sa bansa. Sa nagdaan na mga araw ay pinuntahan ni Nancy si Tres at kinakausap ito. Kaya hindi naman naboring si Tres na gustong kakwentuhan si Nancy. Pagbalik ni Nancy ay istrikto na nagtanong si Claude kung saan siya nanggaling. Saka sinabihan itong huwag maglakad-lakad dahil takot ang mga tao sa mga sundalong kasama niya dahil sa mga nangyari na gyera. Habang tumutugtog ng piano si Charles ay may pumasok na mga tao na may hawak na baril. Sinabi ng mga ito na nakita nila si Charles na nagpunta ng tabing dagat at may narinig silang kakaibang huni. Magsasaliksik sana ang mga ito sa paligid ng sinipa ni Charles ang isa kaya nabitawan ang baril. Sa kanya sinaktan ng isa pa gamit ng matigas na bagay. Dahil sa gulo ay nagkaroon ng sunog. Tatakas na sana si Charles ngunit nakabangon ng isang lalaki at nabaril siya. Pagdating ni Charles ay sinabi ni Tres na aalis na siya doon. Pero nagulat siya nang makitang may sugat si Charles sa tiyan. Sinabi ni Charles na umalis na si Tres at huwag magalit sa mga tao dahil sa nangyari sa lalaki. Saka din namatay ang lalaki kaya naluluha ang babae. Kinagabihan ay maraming mga tao ang nakarinig ng boses ni Tres at lahat sila ay nangagsitamba. Nakita ng grupo ni Claude ang mga tao at nalaman nilang buhay pa ang mga ito kaso ay natutulog lang ng mahimbing. Kaya nag-utos si Claude na maghiwalay sila. Sinundan ni Claude ang pinagmumulan ng tunog at nakita nila si Tres na kumakanta habang naglalakad. Unang nakatulog ang mga tauhan ni Claude na bumagsak. Sinubukan niyang barilin ng incarnate pero hindi niya magawa dahil sa boses ng babae. Dumating din si Nancy na nagtanong kung anong ginagawa ni Tres. Sumagot si Tres na masaya sa ginawa. Kaya nagtanong si Nancy kung nasaan ang mabait na Tres na nakilala nito. Kaya natauhan ng singer. Nabaril siya ni Claude pero nakalipad si Tres paalis. Nagpunta siya ng nasunog na bar at doon ay nasundan ulit siya ni Nancy na alam ang kinaroroonan niya. Sinabi ni Tres na doon siya dati kumakanta at masaya sa mga audience. Sinabi bigla ni Nancy na gusto niyang marinig ang boses ni Tres. Masaya naman si Tres na pumayag. Pero nabaril na siya ng mga tauhan ni Claude na sumunod din pala kaya napasigaw si Nancy. Tutuluyan sana ni Claude ang incarnate pero sinabi ni Nancy na pagbigyan nilang kumanta si Tres. Kaya kumanta nga ang nag-aagaw buhay na Tres at feeling nito ay naroon na siya sa dating bar na kinaroroonan niya kasama si Charles at ng mga audience. Saka din bumagsak ang nanghina na sirena. Nagawa pang mapuri ni Nancy ang magandang boses ni Tres bago ito tuluyang namatay. Kalaunan ay sinabi ni Claude kay Nancy na may intel silang nasagap kay Hank. Pero sinabi ng naiinis na boss na sa susunod kapag naging abala si Nancy ay babarilin din ito. Ipinakita ang ilang bangkay ng mga tao sa isang bundok na puno ng yelo. Dahil pinatay pala ito ni Vic na sinabing ginawa ito dahil nagugutom siya. Naroon din si Hank na sinabing hindi mapapatawad ang kaharap dahil sa sinumpaan nila. Magiging lobo sana ang bida pero naalala niya noong hindi makontrol ang sarili kaya naging tao uli. Sinuntok siya ng walrus. Pero ito ang pinakain niya ng sibat na bomba kaya wasak ang ulo ng kalaban na bumagsak. Pero hindi alam ng bida na nakita siya ng isa pang werewolf. Nawalan ng lakas si Hank at natamba sa paglalakad. Kaya nabangungot siya nang hawakan siya ni Danny sa paa. Maging ang Minotaur at Gargoyle ay kasama din sa panaginip niya. Nang hinila siya ng iba pang mga halimaw sakalang siya nagising. Naglalakad siya nang biglang umatake ang kalaban na werewolf kaya natamba si Hank. Tapos kinagat pa siya ni Roy sa balikat. Sinabi ni Roy na inutusan daw siyang patayin si Hank kapag hindi siya sumali sa grupo ni Cain. Pero sinabi ni Hank na kailangan nilang tuparin ang kanilang sinumpaan. Muling umatake si Roy na iniwasan ni Hank kaya mabilis nitong nakuha ang sibat. Nagsalpukan sila pero nasaktan si Hank na napa-atres. Papalapit na ang werewolf kaya tinapunan ito ni Hank ng granada na sumabog. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Hank na makatakas kay Roy. Samantala ay naroon din ang grupo ni Claude dahil hinahanap nila si Hank. Pero sa isip ni Nancy ay baka patayin ni Claude si Hank kapag nakita nila. Sa kinaroroonan ni Hank ay hinanda niya ang baril.
Saka din dumating ang nakasunod na werewolf sa kanya na sinabing amoy na amoy daw nito ang itlog ni Hank. Naisip naman ni Hank na may isang chance lang siya para mapatay si Roy. Umatake si Roy na sinira ang puno na pinagtataguan niya. Kaya napa-atras si Hank na nagawang mabaril ang dibdib ni Roy. Pero bagsak siya sa kalmat ni Roy. Sinabi ni Roy na maging halimaw din si Hank at maglaban sila. Pero nanghina na si Hank. Pagsikat ng araw ay naging tao ulit si Hank at dahil ayaw siyang patayin ni Roy na tao ay umalis muna ito para bumalik mamayang gabi. Samantala ay bumagsak naman si Claude dahil hindi nakayanan ng katawan nito ang paglalakad sa snow. Paggising niya ay nakita niyang inaalagaan siya ni Nancy. Gustong tumayo ni Claude para ipagpatuloy ang paghahanap kay Hank pero sinabi ni Nancy na hindi pa niya kaya. Saka pa niya pinaghanda ng mainit na tea ang lalaki. Nagtanong si Claude kay Nancy kung bakit ba nito pinagtatanggol ang mga incarnate halimaw naman ang mga ito. Kaya sinabi ni Nancy na nalaman niyang kapag may mga tao na kasama ang mga incarnate ay napapanatili ang kanilang pag-iisip tao katulad ni Tres. Dumating si Gerald at sinabi ang balita na nakita ng mga tauhan nila si Hank. At may isa pang incarnate na naroon na kinakalaban ni Hank. Kaya agad na sinabi ni Claude na mag-emergency meeting sila. Samantala ay nananaginip si Hank na nakakadene samantalang kaharap niya ang mga kapareho na incarnates. Dumating daw si Cain na pinalaya ang bida sa pagkakatali kaya naging Fenrir ito at pinagkakatay ang iba pa. Saka patawa-tawa si Cain at nagising din si Hank. Paggising niya ay gabi na. Pero naroon pa rin sa isang puno si Roy na hinihintay na gumising siya. Sinabi nitong ituloy nila ang laban. Sa meeting ay sinabi ni Claude na kailangan nilang gawin ang lahat para mahuli si Hank at mapatay ang iba pang incarnates. Dahil nanghihina pa si Claude ay sinabi ni Gerald na siya muna ang papalit na commanding officer. Ayaw sana ni Claude pero ipinilit ng mas matanda na siya na muna ang bahala. Saka hinila ni Liza ang captain at sinabing mas masarap daw siya kaysa kay Nancy mag-alaga. Dahil walang magawa si Claude ay inutusan nitong bahala na si Gerald. Saka din sinamahan ni Liza ang boss sa kwarto para magpahinga. Sinabi ni Liza na dati ay gustong patayin ni Nancy si Hank. Pero nagbago ang isip nito dahil mas gusto niyang maintindihan ang dahilan kung bakit ganon ang nagiging ugali ng mga incarnate. Samantala ay tinapon ulit ni Roy si Hank na ayaw mag-transform sa pagiging beast. Tumalon si Hank sa likod ni Roy at pinagsasaksak ito ng kutsilyo. Ngunit hinayaan lang siya ni Roy. Saka din hinila ang paa at itinapon sa lupa saka inapakan. Sinakaw ni Roy ang bida at sinabing naalala nito nang ma-inspire siya sa speech noon ni Hank. Nagalit si Roy nang sinabi ni Hank na ginagamit lang sila ni Cain na parang aso at sinaksak ang dibdib ni Hank. Naalala ni Hank ang pagkakabaril ni Nancy kaya nag-transform din ito sa pagiging lobo at sinugat si Roy. Kaya masaya si Roy dahil wolf din ang kalaban sa wakas. Saka pa sila nagkagatan pero mas natamba si Roy na natatalo. Saka siya pinagkakarne ni Hank gamit ng kalmat nito. Magiging berserk na wolf pa sana si Hank. Pero natakot siyang muli sa pwedeng gawin kaya hinawakan niya ang ulo at napasigaw ng malakas. Kaya narinig siya ni Nancy na nasa paligid. At inutusan ni Gerald ang mga sundalo sa pakikipaglaban. Dahil naging tao ulit si Hank ay nainis si Roy na hinawakan ang ulo ng bida saka ito sinuntok-suntok sa lupa. Tinapon niya si Hank. Saka din inapak-apakan habang sinasabing hindi na daw siya ang dating captain na sinasaluduhan ni Roy. Galit si Roy dahil sino daw siya para magdesisyon na mamatay silang mga incarnates. Papatayin na sana niya ang bida nang dumating ang mga sundalo at pinagbabaril siya. Hindi niya nahuli ang isa na umilag. At isa pang sundalo ang nagpasabog ng malakas na armas na dahilan kaya nahati ang lupa na kinahihigaan ni Hank. At kasama si Hank sa nahulog na bitak ng bundok pabulusok sa dilim. Naalala ni Roy noong naging isa siyang sundalo. Nagpunta sila ng laban at sumugod sa mga nag-aabang na mas malakas na puwersa ng mga kalaban. Pinaulanan sila ng mga kanyan at mga bala kaya maraming namatay. At kasama siya sa mga duguan na bumagsak. Swerte pa rin daw niya dahil isa siya sa mga nakaligtas at pinag-eksperimentuhan ni na Elaine. At pagmulat niya ng mata ay si Hank ang una niyang nakita sa tabi. May pinagsamahan pala ang dalawang ito na misyon kung saan si Roy ang naging wingman ni Hank nang kanilang inatake ang isang base ng sundalong kalaban. Nang makita ni Roy ang nahulog na katawan ni Hank ay mabilis niyang iniwanan ang mga sundalo at nagpunta ng kakahuyan. Sa kinaroroonan ni Hank ay kasama niya si Elaine sa kabilang mundo. Ngunit ang totoo ay si Nancy pala ang ginawa niyang unan. Nagulat siya at bumangon na napatanong kung anong ginagawa ni Nancy sa delikadong lugar na iyon. Samantala ay nagtataka si Roy dahil nahahanapan siya ng mga sundalo at nababaril. Dahil may night vision pala ang mga ito na nakikita siya. Kaya inatake niya ang ilan sa mga ito na gagawin na lang niya para mabawasan ang mga sundalo. Nalaman din ni Gerald ang pagkamatay ng marami niyang mga kasama pero sinabi niyang magpatuloy lang sila ayon sa plano.
Nalaman din ni Liza ang balita dahil maraming mga sundalo ang naghahanda para puntahan ang mga kasama. Sinabi ni Liza na sasama sa mga ito. Saka din dumating ang nagising na Claude na sasama din daw. Totoong misyon niya na patayin lahat ng mga incarnate. Pero sa pagkakataong ito ay gusto niyang maligtas ang mga kasamang sundalo at ni Nancy. Sa kuweba ay ginhawa daw para kay Hank na makitang buhay pa si Nancy. Nagkwento si Nancy na pag-uwi niya ay nakita sina Liza sa village nila dahil may incarnate silang nais patayin. At ito ang tatay niyang si John. Kaya nagulat si Hank na inakalang pinatay na niya ito. Napagtanto na daw ni Nancy ang dahilan ni Hank kung bakit niya pinapatay ang mga incarnate habang tao pa lang sila. Ngunit nasabi ni Hank na hindi na niya alam ang totoo. Lalo na nang maalala ang sinabi ni Roy na wala silang karapatan para husgahan sila. At feeling niya ay baka nawawala na din siya sa isip saka yumuko sa lupa. Hiniling niya kay Nancy na patayin daw siya ng babae habang may isip pa siyang tao. Ngunit ayaw ng babae na naiiyak. Muling tumayo si Hank at sinabing babalik siya para patayin si Roy. Pero bago umalis ay sinabing huwag silang kalimutan ni Nancy. Samantala ay nag-report ang isa pang tauhan ni Gerald na sinabing hindi na nila alam kung nasaan si Roy. Pero bigla itong naitapon pabalik. Saka ilan pang tao ang pinatay ng werewolf. Nahuli ni Roy ang hindi na nakalaban na Gerald at binuhat na parang laruan. Akala ni Roy kung panalo na siya pero bigla na lang siyang nataman ng mga palaso na may tali dahil napaikutan na siya ng mga sundalo. Saka din agad-agad na pinagbabaril ng mga sundalo ang na-corner na werewolf na nasaktan. Kaya nabitawan nito si Gerald na napaupo. Dahil tumigil ang mga sundalo kaya naka-recover ulit si Roy na sinira ang mga tali. At papatayin na sana nito si Gerald. Nang biglang dumating si Claude na pinatamaan siya ng kanya nito sa parehong harap at likod. Kaya nasaktan si Roy, at mabilis na tinalon ang mga sundalo at muling nagtago sa kakahuyan. Napatanong si Gerald kung anong ginagawa doon ni Claude. Pero sinabi ni Claude na huwag daw ganun gumalaw ang mga tauhan niya para hindi sila mamatay. Kaya humingi ng patawad ang matanda. Samantala ay nag-iisip pa rin si Nancy habang nasa kuweba kung ano ang pwedeng mangyari kay Hank. Ayaw daw niya itong mamatay. Samantala ay naglalakad si Roy na nanghihina dahil nauubusan na daw ito ng dugo. Pero paglingon niya ay nakita niya si Hank na nakatayo at hinahamon siya. Sinabi ni Hank na isasama daw niya si Roy sa kamatayan nito. Kaya nainis si Roy na umatake habang nag-imagine ng life history si Hank. Pipindutin na sana ni Roy ang granada pero natigil siya nang biglang dumating si Nancy na binaril ang tuhod ni Roy na bumagsak. Sinabi ni Nancy na kasama pa rin nila si Hank. At kapag naging halimaw man si Hank isang araw ay siya ang papatay nito. Tumayo ulit si Roy pero muli siyang pinagbabaril ni Nancy. Sinabi ni Nancy na ituloy lang ng bida ang paghunting sa mga nasira ang ulo na incarnates. Kaya nagkaroon ng pag-asa ulit si Hank na iniwan ng granada. Tumalon si Roy para sana atakehin si Nancy. Kaya nagpunta ng harap ng babae si Hank at nag-transform sa pagiging wolf sabay suntok sa mukha ni Roy na naitapon. Nagsukatan ng lakas sina Hank at Roy sa gitna ng ilog at naglaban gamit ang brute nilang lakas. Saka nakita pa sila ng grupo ni Claude na namangha sa pinanood nilang labanan ng mga bloody roar. Nakalmat ang likod ni Hank at binalak pa siyang tusukin ni Roy. Pero sinalo ng bida ang kamay ng kalaban at ito ang kanyang ipinako sa isang puno gamit ang sariling matulis na mga kuko. Kaya napasaya ang nag-aagaw buhay na Roy na sinabing ganun dapat ang katapusan. Naging tao ito at sinabing idol na idol talaga ang bida na hero para sa kanya. Nagpasalamat din ang bida dahil sa samahan nila ni Roy sa laban noon. Nang handa na si Roy ay binaril na siya ni Hank sa ulo. Lumapit si Nancy at nagtanong kung sino ang pinatay ni Hank para maalala kung sino ito. At sinabi ni Hank na ito ang kasama nilang maboka sa squad na nakakita ng litrato noon ni Nancy at crush ito. Saka din dumating sina Claude kasama ang mga sundalo at tinutukan ng baril si Hank at sinabing under arrest ang bida. Ilang grupo ng sundalo ang nakita ang isang fortress na gawa ng incarnate. Pero biglang nataman ng palaso ang kanilang leader. Saka din naubos ang mga kasama nitong tigok agad. Tinamaan pala sila ng magaling sa pagpana na kasama ni Cain. Samantala ay itinali ni Claude si Hank at pinapalo ito sa itlog gamit ng latigo tulad ng ginawa noon kay James Bond. Nagtatanong si Claude kung ano ang kahinaan ng mga incarnates. Pero sinabi ni Hank na wala siyang masabi. Nagalit si Claude na papaluin sana si Hank pero nagsuggest bigla si Nancy na bakit hindi sila magsama para tugisin ang iisang kalaban.
Dumating naman si Gerald na sinabing nabalitaan nila ang isang fortress kung saan nakita si Cain. Dahil dito ay pumayag din si Claude na isama si Hank sa kanilang grupo pero pinagdamit nila ito ng uniform ng sundalo. Ginawa nila ito para hindi matakot ang iba pang mga sundalo na may kasama silang incarnate. Sinabi ni Liza kay Nancy na bibigyan din ng damit. Pero naiisip ni Nancy na lawlaw ang damit kaya ayaw niya. Nakita nila ang fortress ng kalaban. At nakita din nila ang maraming mga nasugatan na sundalo. Sinabi ng inabutan nilang commander doon na hindi sila makalapit-lapit sa base ng kalaban dahil sa magaling na sniper na gamit ay palaso. Kaya ipinaliwanag ni Hank ang kakayahan ni Miles na isang tao na kabayo na magaling na sniper. Sinabi ng bida na sa gabi sila umatake dahil mas magmimintis ang sniper. Ilang mga sundalo ang ginawa nilang patibong na sinubukang mapana ni Miles. Pero hindi nataman. Kaya napilitan si Miles na umatake ng harapan gamit ang matulis nitong pantusok at isang sundalo ang itinaas niya habang sumisigaw. Kaya natakot ang iba pa na nagkalat. Pero masaya ang sentor na pinagtutusok ang mga likod ng tumatakbo na sundalo. Umatake si Hank sa likod ni Miles na agad nitong sinangga. Nagpana si Miles na inilagan ni Hank pero tigok ang isang sundalo sa likod niya. Ipinaliwanag ni Miles na gusto pa nitong mabuhay kaya sumama sa grupo ni Cain. Nagpahabol si Hank na nagastang nababahag ang buntot kaya patawa-tawa na sumunod si Miles. Pero nahuli siya ng lambat at pinagbabaril ng mga sundalo kaya sugatan na bumagsak. Babarilin na sana ni Hank si Miles sa ulo, pero bigla itong bumangon at naghilom ang sugat. Sinabi niyang mas malakas na siya ngayon dahil para na siyang immortal na hindi namamatay. Saka din agad na tumakbo. Pagbalik ni Miles ay sinabi niya ang balita kay Cain na naroon na si Hank. Dahil sa ginawa ni na Hank at grupo ni Claude ay nabigyan ng pagkakataon ng kasamang grupo na makagawa ng trench. Sinabi nitong narinig ang balita na mayroon pang isang incarnate ng makalaban nila si Miles. Pero sinabi niyang hindi ito ang misyon niya kundi ay ang pagsira sa fortress na gawa ng kalaban. Nais sanang tumulong ni Nancy sa mga nagbubuhat pero ayaw siyang pagbuhatin. Pero nang makita niya si Liza ay madami itong dala-dala kaya nagreklamo at nagpatulong kay Nancy. Mga medical supplies daw iyon dahil hindi lang mga incarnates ang kalaban nila kundi may mga tao din. Kaya sa isip ni Nancy ay nagtanong siya kung ano ang pinaglalaban ni Cain. Sa grupo ni Cain ay nilunasan ni Miles ang mga kasamang tao dahil dati pala itong doktor noon. Sinabi ni Cain na pumapatay at naglulunas ng tao si Miles. Para kay Miles ay ginagawa niya ito para mapuri ng mga tao. Dumating ang order ni Hank at sinabi nito na bukas ay sisimulan na nila ang pag-atake sa fortress. Kinagabihan ay naninibago daw si Nancy dahil marunong naman daw palang ngumiti si Hank. Kaya sinabi nitong noong unang beses kasi silang nagkita ay binaril siya ng babae. Sinabi ni Nancy na magpatuloy lang si Hank sa pagiging tao. At bumalik ito ng buhay pagkatapos ng laban bukas. Kinabukasan ng handa na ang mga sundalo ay nag-utos ang captain na umatake na sila. Nagpapaputok ng kanya ng grupo ni Cain kaya natakot ang grupo ni Hank. Pero naunang umatake si Hank kaya sumunod din ang iba pa. Pero sinalubong lang sila ng mga kanyan. Pagkaraan pa ay naghintayan ang mga sundalo kung sino ang gagalaw. Nasa isang sulok lang sina Miles at Cain na naghihintay. Inaya ni Miles si Cain na sumama sa laban pero may gagawin daw si Cain. Kaya si Miles lang ang nagpunta ng battlefield at ginamitan ng archery ang ilang nagtatago na dead on the spot. Tinapunan din sila ng mga granada at patawa-tawa na patuloy sa pagpatay ng mga tao. Sinalubong at hinabol naman siya ng grupo ni Claude na may booster. Pero tatlo sa mga ito ang sabay-sabay niyang pinatamaan ng palaso. Nagtakbuhan ang mga tao pero marksman si Miles na marami pang pinatay. Kaso pagtalon niya sa isang butas ay pinatid siya ng mga tao na nag-aabang kaya natamba ang tao na kabayo. Saka din kaagad nataman ng sumasabog na si bat ni Hank at sumabog. Nakatayo pa rin ito na natanggal ang isang kamay na binati pa si Hank. Sinabi ni Hank na patay na ang kilala nitong Dr. Miles. Kaya naalala ng doktor ang nakalipas nang may iniligtas siyang sundalo. Pero pagbalik ay bangkay na ito. At marami pang mga sundalo ang nasaktan na kanyang problema. Hanggang maging isa siyang incarnate at pinatay ang mga kalaban. Kaya siya pinasalamatan ng mga kasamang sundalo. Muling tumubo ang kamay ni Miles habang inapak-apakan nito ang bangkay ng mga patay. Naging werewolf na rin si Hank saka din sila nagkasalubong ni Miles. At natapos ang series. Joke lang. Nakita sila ni Martin at inutusan ng mga kasama na ilabas ang secret weapon para patayin nilang pareho ang mga incarnates. Bago pa maglaban ang dalawang halimaw ay sinabi ni Miles na alam nitong manyak din si Hank noong nakikipaglaban siya sa mga tao. Nagalit si Hank na sinabing maglaban na sila. Saka umatake ito bilang isang lobo, na agad sinangga ni Miles gamit ang armas. Nakikita ito ni Martin gamit ang scope na kilala rin pala si Hank na isang incarnate kaya nagulat si Claude. Umatake si Miles gamit ang tusok.
Pero hinawakan ni Hank ang armas ng Centaur at ibinalibag ang kalaban. Saka din tinusok sa dibdib at nagsenyas kay Gerald. Nagpaputok ng flare sina Gerald. Kaya nagpasabog ng kanyan sina Martin na nasa malayo at pinatamaan nila si Miles. Kaya nasunog ng buhay ang tikbalang dahil sa lakas ng kanyan na tinanggap ng katawan. Patawa-tawa si Miles na muling nabubuo ang katawan na proud sa lakas. Ngunit nagulat silang pareho ni Hank nang biglang magunaw ang katawan ni Miles kaya nasaktan ito. Namatay din ang mga sundalo na nakalanghap ng usok sa malapit. Kaya pinaalis ni Hank sina Gerald at kasama nito na agad umalis. Ito daw pala ang bagong armas ni na Martin na gawa mula sa kamandag ng lason noon ni Abby. Sinabi nitong kahit namatay ang ilang sundalo nila pero maliit lang daw na sakripisyo iyon para sa tagumpay nila. Kaya naiinis si Claude. Patawa-tawa pa rin si Miles habang nalulusaw na sinabing alam niyang nasorpresa din si Hank sa nangyari. Nang handa na ang tikbalang ay tinutukan na siya ni Hank at binaril sa dibdib at tigok na ang kalaban. Samantala ay pinuntahan ni Cain ang mga sundalo at pinapasabog ang kanilang mga ulo na parang psychic. May nagsumbong kay Martin pero tigok din. Nang makita ni Claude na ito si Cain ay pinaalis niya kaagad si Nancy na umalis naman. Matapang pa rin si Martin na relax lang. Dahil may tinawag itong mga sundalo na nagpunta sa harap niya at tinutukan ang vampira. Pinagbabaril ng mga sundalo si Cain pero tumatagos lang ang bala sa katawan niya. Kaya sila nagtaka. Sa isang kaway ni Cain ay sabay-sabay na natigok ang mga sundalong nasugat sa leeg. Lumabas din ang ilang sundalo sa likod na magtatapon sana ng granada. Pero nag-teleport si Cain sa likod ng isa at nilagyan ito ng lason. Kaya naging halimaw ito na kinain ng kasama at nabitiwan ng bomba na sumabog. Dahil dito ay iniwan ni Hank sina Gerald para tignan ang nangyari. Dahil sa pagsabog ay napadapa si Nancy at natamba din sina Martin at Claude. Nilapitan ni Cain si Martin at pinulot sa leeg. Saka kinuha ang lason na tinatago nito at mabilis din na ginamitan ng nakakabaliw na power ang matanda. Saka din niya ipinakain ang lason sa bunganga nang wala na sa sarili na Martin. Kaya nalusaw ang ulo nito dahil sa lason. Inilabas ni Claude ang espada at tinagpa si Cain na hinawakan lang ang espada. Umusok ang kamay ni Cain. Pero nakangiti lang ito na hinawakan ang leeg ni Claude. Tigok na sana si Claude pero naputol ang kamay ni Cain dahil sa armas ni Hank. Nagpaputok si Hank pero nag-teleport si Cain. Sinabi ni Cain na diversion lang pala ang labanan nilang iyon doon. Dahil inutusan na pala ni Cain ang mga kasama nitong mga incarnates na atakehin ang bayan ng mga tao na magiging allied pa sana ni Claude. At ipinakita nga ang bayan na tigok na lahat ng mga tao na naluklok sa pwesto dahil sa power ng mga incarnates. Napamura na lang si Claude dahil sa narinig. Sinabi ni Cain kay Hank na ang mga tao ang kalaban saka ipinaalala ang ginawa nilang pagkarne sa katawan ni Miles at pagpatay sa kasama nilang tao. Nagyayabang kasing sinabi ni Cain na pinatay niya ang gumawa sa kanila na si Elaine kaya dapat magpasalamat si Hank sa kanya. Sinabi ni Hank na sinubukan lang ayusin ni Elaine ang problema na ginawa niya sa kanila kaya wala itong kasalanan. Naging werewolf si Hank at agad na kinolmat ang katawan ni Cain. Ngunit wala itong epekto sa katawan ni Cain dahil tumatagos lang ang pag-atake niya sa chill lang na vampira. Sinubukan niyang mapisat ang ulo ni Cain pero nag-teleport lang ito at dumami pa. Isang hawak lang ni Cain sa balikat ni Hank ay nasaktan ang lobo. Inatake ni Hank ang mga Cain pero muli lang siyang nasaksak sa tagiliran. Saka pa siya sinugat sa katawan gamit ang espadang kamay. Sinabi ni Hank na mga halimaw lang sila na dapat mawala. Saka nagpatuloy sa pag-atake. Sa kabilang banda ay patuloy sa pag-atake si Gerald at ng mga sundalo nito at nagagawa naman nilang matalo ang kabilang hukbo. Kalaunan pa ay bagbog ang katawan ni Hank sa mga pag-atake ni Cain. Naging tao si Hank dahil umaga na. At muli pang sinugat ni Cain si Hank na bumagsak. Sa huling pagkakataon ay muling tinawag ni Cain si Hank na sumama sa ipinaglalaban niya dahil si Hank ang King of the Beast. Sa isip ni Hank ay naalala nito ang pagpapalakas ni Nancy sa kanyang isip noon. Kaya siya tumayo. Lumapit din ang babae at tinulungan ang lalaki. Dahil sa nakita ay naiinis si Cain na nagselos kay Nancy dahil bakla yata ito na sakit ng maraming vampira na nanghihigop ng lakas. Galit niyang inilabas ang power sabay talon sa ere para patayin si Nancy. Ngunit isinangga ni Hank ang maskulado nitong braso na hindi nasaktan dahil inactivate nito ang tunay na lakas. Naglaho ang sugat niya at naging puti ang buhok na sumigaw. Kaya napa-atras si Cain na labis ang pagkagulat. At mabilis pang sinuntok ni Hank ng ubod lakas ang kalaban na bumagsak sa lupa. Ito yata ang pinagmulan ng lahi ni Inuyasha. Kaso ay muling naging tao si Hank na napagod. Muling bumangon si Cain na patawa-tawa at sinabing nagawa na ni Hank na makamtan ang tunay na lakas nito. Nakita nilang nanalo na ang grupo ni na Gerald sa fortress. Kaya sinabi ni Cain na oras na para umalis ito at saka na lang sila muling magkikita.
Nanalo man sina Claude sa laban na iyon ay ipinakita naman na tuluyang nasakop ng Incarnates ang southern portion ng Patria. Kaya mas malawak ang naging teritoryo ni Cain at ng mga Incarnates. Dahil dito ay sinabi ng tatay ni Claude na bumalik na lahat ng puwersa nila sa kapital. Nagpaalam naman na sina Hank at Nancy sa mga sundalo na malungkot dahil sa pag-alis ni Nancy. Kaya nagselos si Liza na sinabing naroon naman siya at may daladalang unan para sa kanila. Pero ayaw daw ito ng mga sundalo kaya napahiya ang babae. Sa pag-alis ng dalawa ay nag-usap naman sina Claude at Gerald na kahit ang utos ay patayin nila ang lahat ng Incarnate ay hindi nila gagalawin si Hank hanggat nakakapag-isip pa ito ng tama. Habang naglalakad ay sinabi ni Hank na nagbago na daw si Nancy simula nang una niya itong makilala. At sumagot naman ang babae na masaya na daw ito dahil nagagawa ng tumawa ni Hank. At nasa tabi siya ng bida para gawin ang sinumpaan nito sa lalaki. Sa pagtatapos ng series ay ipinakitang itinatago lang pala ni Cain ang katawan ni Elaine na buhay pa. At sorry to say na wala pa akong nakita na season 2 ng anime na ito. Pero hintayin lang natin baka biglang magkaroon ng karugtong na season.